Magandang hapon po Pilipinas. Ako po naman si Ricky Rivera. At ako ho si Roy Cabonegro. At salamat po at patuloy kayo nakikinig at nanonood dito sa aming channel, Current PH TV. Subscribe at comment lang po dito sa button. Yes. Dito sa YouTube. Pati siyempre sa aming, dalawin din ninyo yung aming website, https currentph.com. Ang aming topic po ngayon ay yung speech ng ating Vice Presidente Sara Duterte doon sa 39th anniversary ng Kingdom of Jesus Christ. Yes. Diyan sa Davao. Okay, yung mga hindi pa nakakaalam, ganito nangyari. So, patuloy po yung police operation para sa paghahanap po at pagdadakip dito kay KOJC founder Apollo Kibuloy. Pastor Diyan Kibuloy. po sa kanilang Kingdom of Jesus Christ compound dito po sa Davao. At hanggang ngayon sinasabi may bunker daw, blah blah blah, nandiyan yung mga Naririnig daw ang heartbeat. Opo, at dahil dyan, yung mga ibang mga KOJC members pumunta po sa Liwasang Bonifacio, nagkaroon po sila ng parang mini doon. At di daw sila alis hanggang di bumababa o nagre-resign sa pwesto itong ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Mukhang nandiyan dyan pa, pero hindi dumadami. Oo, ngayon, at dahil nagka-tensyon, no, may mga nasugatan, about 60 yata ng mga kapulisan at ilang mga KOJC, naging national issue itong nangyayari din sa In fact, sabi ng KOJC, sila po ay nagpi-people power daw. Na-address na natin yun doon sa isang episode. No? Yes. So, hindi ho yan ang topic namin ngayon. Ang topic namin ay yung speech at yung naging actuation ng ating Vice Presidente Sara Duterte nung kanya pumunta sa KOJC. Okay. Si Vice Presidente, alam mo naman natin na yung tatay niya, siya yung property administrator po ngayon ng KOJC. That's right. So, ibig sabihin, may interes sa mga Duterte family dyan. So, that's the reason why si Vice Presidente pumunta dun sa 39th anniversary ng KOJC. At siya po yung nagsalita. Unang-una, yung nagsalita po siya, sabi niya humingi siya ng kapatawaran sa mga KOJC dahil inendorso niya si Pangulong Bongbong Marcos. Ouch, nagkamali. No, pasensya na ho kayo, nagkamali ako dahil lang. So, without even saying it, pero alluding to it, parang sinasabi niya sa atin simple at sinasabi niya sa KOJC, pasensya na ho kayo mga taga KOJC. Inendorso ko po ang isang tao na akala po natin magproprotekta dito kay KOJC founder Apollo Kibuloy. Hindi po siya huhulihin, hindi po siya ipupunta sa mga US authorities at ipapagpatuloy yung mga naiwan ng aking ama. At hindi rin kami gagalawin. Diba parang ganun sinasabi niya? That's right. Without even saying it. Kasi nga silang administrator. Kasi nga, diba? nag-apologize ka, Vice Presidente, o baka sabihin mo, gumagawa kami dito Hindi, ikaw mismo nagsabi, nag-apologize ka sa KOJC na ikaw ay nagkamali ng endorso. Actually, nilinaw niya doon ang kanilang interest. Nagkamali ka, hindi dahil meron kayong policy differences ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, kung hindi, ikaw ay nagsisi sapagkat personal. Di ba po? Tatamaan ng kanilang interest direktamente. Okay. Ito ba ay tama o mali? Nasa inyo na ho yan, mga kababayan, kung tama o mali yun. Pero sa ganang atin po, mas maganda ho sana kung ang Vice Presidente hindi ho nagsabi ng ganon. Kasi, why? 2 points lang. First, ang ating Vice Presidente po ay kasama sa gobyerno. Siya po, whether she likes it or not, nasa administrasyon na pinamumunuan ng kanyang dating partner na si Ferdinand Bongbong Marcos. So, ibig sabihin yan, ang tanong, yung bang mga vice-presidente pwedeng magpahayag ng mga statements na contrary to the existing policy ng administrasyon where she is at? Ang tanong, ang pangalawang tanong ay, meron bang mga instansya in the past, na ang Vice Presidente ay kumalaban sa Presidente? Meron naman. Ano? Sino? Halimbawa si Laurel. Correct. Si Aquino. Diba, pero yan, policy differences. That's right. Malalim Policy na differences yun. Kahit na tinawag niyang lamok. Correct. Policy differences dun sa mga naging stand
Yes. ni Corazon Aquino na sinasabi ng ating dating Pangulong at yumao ng Vice Presidente Doy Laurel na taliwas doon sa kanilang mga agreement bago napatansi sa pwesto ang mga Marcos. That's right. So, policy differences yan. Okay, doon sa Vice Presidente ni Ramos. Vice Si Presidente Erap. niya ay si Erap. Di naman kasi naging Presidential Anti-Crime Task Force. Iba yung Kahit na tawag may doon. differences sila May respeto naman. sa political at dun sa approach sa crime, hindi po naparinggan ng kahit anong masasakit na salita Oo. si Vice Presidente Joseph Estrada at that time. Maayos na statesman si Mr. Ramos eh. Okay, Kaya nga nag-pave way din na maayos na nakatakbo si Erap. correct. Di ba? Nung si Gloria naman, nung Vice Presidente siya ni Well, yun, medyo extraordinaryo kasi yung mga circumstansya ay nilagay na Hindi, pero against may them. naringgan ka ba? Wala. Kung sila lang, wala. Pero nadaanan sila ng proseso ng EDSA 2 eh. Oo nga, Kaya pero pumalit si... pero may narinig ka ba kay Gloria Macapagal Arroyo wala. na talagang binabanatan ng Wala. todo? Walang itong ganon. Nakinabang lang talaga si Gloria Arroyo sa pagkaalis ni Erap. Okay. Nung panahon ni Lori De Castro, na matindi yung atake kay Gloria Macapagal Arroyo bilang presidente, may narinig ka galing kay Vice Presidente Lori De Castro? Meron, pero nanahimik siya bigla, di ba? Kaya nga, Meron naman, pero hindi matinding Meron? matindi. Totoo? Meron, pero hindi Meron matinding ba? matindi. wala Tapos akong naalala. nanahimik siya, nawala na lang ng bigla. Ako wala akong naalala po mga kababayan na narindihan ko si Vice Presidente Noli De Castro na kanyang kinokomentan, especially on policy, ang ating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo dati. Okay, Vice Presidente ni Pinoy. Sino nga ba? Sino ba naging Vice President ni Pinoy? Di si Lenny, di ba? Lalong wala. Lalong wala kasi maganda ang kanilang Si Lenny relasyon. ba ang naging Vice Presidente di ba? ni Pinoy? Tama, di ba? Pinoy, hindi. Sino nga ba? Nawala Wala, ako. no. Hindi ko maalala. Binay. Yung nga pala. Ayun, may hidwaan yun. May ba? Kasi Pero, naalis yun, di ba? doon sa, Oo. sa personal ba, Personal na attack? may narinig ka? Wala. Okay. Hindi personal. Siyempre, nanindigan yung presidente against corruption at nagkataon na may corruption case si Binay, doon ang Hindi, kanilang baliktad yun pagkaka-difference. Baliktad diba? yun. Hindi, ang tinatanong natin, kung yung Vice Presidente nag-comment ng nag-comment ganun against a certain policy doon sa the president. Presidente. In this case, wala. Kung Vice Okay. President commenting. Nung si Lenny na ang Vice Presidente ni Duterte, Ayun ang meron. meron ba? Ano? Well, siyempre, nag-criticize si Lenny sa pamamalakad ng Kailan? Duterte. Hindi ba? Kailan? Hindi ba? Kailan nga? Kaya nga niya pinanindigan ng pagiging oposisyon, di ba? Hindi, kailan? Ano yung binatikos mali niya? ba ako? Extrajudicial killing? Oo, di ba? Meron ka ba nakitang Di ba yun yung kanya? meron ka ba nakitang pahayag ng Vice Presidente Leni Robredo tungkol sa extrajudicial Parang killing? nababago mo ang imahe ko kay Lenny, ah. Hindi kita binabago. We're ano? just factually here. Meron ka ba narinig? Ako, ang naalala ko, or I want to believe na meron. Pero come to think of it, pag inisip mo nga mabuti, oo nga, Wala kasi galangan mo yan. Oo. Despite nung pambabastos ni Duterte kay Leni Robredo, hindi po Hindi nagbigay pinatulan. ng ang daming si Sabagay, Duterte ano? mismo. Sabagay. Binabastos niya si Leni. Oo, Tapos sabagay. binigyan ng kunyaring isang function, biglang Alisin. inalis agad-agad, di ba? So despite that, nanahimik ang Vice Presidente. Okay. Ngayong Vice Presidente naman tong Duterte at ang Pangulo Bongbong Marcos, narinigan na ho natin ng ganyan ng pagkaasiwa o pagkagalit or tampo dahil ito ba ay dahil sa policy? Hindi. Dahil personal, dahil ito sa tinarget yung mga kaibigan interest na nila tinamaan. na may kaso naman ho talaga sa Estados Unidos Oo. at sinasabi nila overkill daw yun na nangyayari. At dahil inalisan siya ng pondo, Correct. di ba? Yan ang mga... Oo, pero meron ho ba silang diferensya sa policy? Kung for example, sa China, apparently, wala naman hong parang posisyon ng ating
may posisyon ng Pangulo pero nag-comment din. What I'm trying to say is this, Vice Presidente, ikaw po ay bahagi ng pamahalaan. Ngayon, kung ikaw ay magre-resign, kung ikaw ay magbibitaw sa pwesto at ikaw ay magiging private citizen, maaari ka nang magganyan. Pero to think na babanatan mo ulit yung Pangulo, para sa ganang akin, medyo parang height of hypocrisy, sapagkat hindi naman kayo nagkakaiba ng, wala kayong pinag-uusapan about policy Ang pinag-uusapan nyo yung treatment ng inyong mga personal na kaibigan. Di kaya ito ang dahilan kung bakit bumaba ang kanyang performance rating? Siguro. Malamang Kasi pangit tingnan. Para sa hindi pangit talagang tignan. Na dahil sa personal na issue. Opo, dapat sana niya ang naging magandang papunta doon ng ating Vice Presidente, kinausap yung mga leadership ng KOJC at kinumbinsi sila na isuko ng ating Apollo Kibuloy. Mapayapang pagsuko para makadepensa na siya ng sarili niya ng maayos. Correct. Dapat to ganun. Kung ganun ang naging objective niya, abay papalakpakan ko ang ating Vice Presidente at titiyakin ko na suporta. Pero hindi, personal pa rin, mga kababayan. Palpak na naman. Well, hindi personal. Mahirap po kasi yung bakit kami masyadong ganyan? Kasi po, hindi ka naman mayor lang ng isang city. Ikaw po ay vice presidente ng isang republika na may mga set of laws. Ngayon, yung set of laws na yan, kinakailangan ipatupad ng administrasyon o ng gobyerno para masabi sa buong mundo na ikaw ay may soberenya. Ikaw ay kaya mong... May karapatang mamahala. Kaya mong i-assert yung batas. Meron warrant of arrest yung tao. So, bilang, alam mo naman yun, bilang abogado, di ba? Na no one is above the law. Depensahan niya ang sarili niya sa proseso. Correct. At bukas naman ang proseso na yun. Hindi naman inaalis sa kanya yun. Precisely. So, kung ako sa Vice Presidente, siya ay nagsisisi, hindi naman natin talagang yun. Pero that's beside the point. Kayo po ay officer of the court. Pag sinabi mo officer of the court, kayo po ay, ang presumption is you follow the law. That's right. Now, the law is very simple. The law is very simple and very clear. If there's a warrant of arrest, then the police has the duty and responsibility to effect the arrest. That's right. Effect the warrant. So, yun po sana, Vice Presidente, na isipin pa natin palagi na yung ating mga ginagawa ay may karapatan po yung mga epektong pampubliko. Yan. Pampubliko. Yan. Hindi pang personal. Hindi pang pamilya. At dahil po kay Vice Presidente, dapat po dyan, although may dynamico talaga ng politika, we have to recognize that. But still, you have to show that you are impartial. Kapag ka officer of the court ka, di ba sabi naman yan, alam naman natin yan. Nakikinig kaya si... dating mga law student. Nakikinig kaya si VP. Pag sinabi natin officer of the court, ano ba ang ina-expect sa atin dyan? Siyempre, susunod sa batas. Impartiality. Di pa po ba? Kasi ang batas ay batas. So, ganun po yan. Wala naman kami sinasabi that you violated the law. Ang sinasabi ko natin, dapat in unison tayo. Kahit na wala na unit team, in unison tayo, in what? In adhering and respecting and following the rule of law. So, kung ayaw nyo ng ganyan at gusto nyo na susunod yung isang capricious whim, wag nyo gawin yan bilang isang officer of the court. O wag nyo gawin yan bilang Vice Presidente. Gawin nyo yan sa labas ng Office of the Vice President. Why? Because narurumihan po yung magandang pangalan ng Office of the Vice President the minute na ginagawa nyo yung mga personal na bagay na yan. Sana hindi lang yan yung ginawa ninyo doon sa speech. Sana, I hope, na nung nag-speech siya, pagkatapos nyon, kinausap niya yung liderato ng KOJC at sinabi niya na pasuko na. Kung tapusin na natin itong kalokohan na to, isuko nyo na yan, huwag nyo na protektahan, be mindful of the future of your organization rather than
the future of one single individual. Tulad ng ginawa ni Senator Bato. Correct. Tama? Kasi Senator Bato ho, nakita niya Oy, this is beyond me. That's right. This is beyond me because I'm a senator of the land, therefore, I'm expected to follow the law. So, na-influensyahan din pala ng maayos si Bato kahit paano. Oh, I still hope that the Vice President will have the wherewithal or even the chance to reconsider itong kanya mga positions. Sana makinig. Oh, because you're part of government. If you're not part of government, fine. Walang problema yan. Isang paraan lang naman para maalis siya sa gobyerno, di ba? Mag-resign. Kung magre-resign ka, wala kaming problema. Baka supportahan ka pa namin, di ba? Matagal na rin natin hiningi ata yan, noon pa. Oo, baka pagbigyan na natin yung libro mo. Gusto mo mag-book author ka, pwede. Sisikat ka ron. Sisikat, di ba? Mga uwak-uwak. Ngayon, gawin mo, aso-aso naman. Tapos, pusa-pusa, di ba? Right. Baka yun ang puso niya talaga. Or gusto mo, isda-isda. Kasi nauuso ngayon yung mga goldfish, mga ganyan. Di isda-isda ka naman. Welcome ka namin sa environment movement. Nag-uusap tayo ng deep ecology. Tama. Mga buhay ng halaman, buhay ng hayop, problema, buhay ng nung mikrobyo. panahon nila, nawala yung mga puno sa Davao Oriental. Welcome na welcome, Ma'am VP. Opo. Ganda pa naman. Tama, green naman po kulay niya. Di ba? Di ba green si Sarah? Kaya, we welcome you to the ecology movement. Yun. Kung kayo, yan ha. Ginaimbita welcome kayo, Ma'am VP ha. Negro. Presidente po ito ng mga kalikasan. Nasasandaling kayo magbitiw. At kailangan nyo ng isang organisasyon na gusto nyo welcome po kayo sa amin. Mag-public service doon. Para alagaan natin ang mga ibang kapareho nating buhay na nilalang dito sa ating planeta. Baka dumami na yung yung puno sa Davao at di na magbaha. Maraming salamat po mga kababayan.